Hindi pa raw makasiguro o masiguro ng Department of Energy na hindi magkaka-brownout sa eleksyon 2016 kung bakit narito report ni Julie Segovia. Sa Department of Energy na galing, mga taga Mindanao ang lubhang maapektuhan ng brownout kasunod ng deklarasyon ng matinding El Nino sa bansa. Sa mga hydroelectric power plant kasi umaasa ng kuryente ang rehiyon. Hindi gaya ng Luzon at Visayas na may iba pang power source gaya ng coal at natural gas. Kaya hindi rin direktang masagot ng DOE kung brownout free ang buong bansa sa May 2016 elections. Mahirap namang mag-assure, but that's really our mission. And that is what we're working na there is sufficient supply. Bumuo na ng sariling interagency task force ang DOE para tutukan ang mga hakbang ng ahensya sa epekto ng El Nino sa supply ng kuryente. Bagay na hindi raw dapat baliwalain ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Sergio Osmeña III na siyang nanguna sa budget hearing ng DOE. Sa taya ng senador, hanggang 300 megawatts ang posibleng maging power deficiency sa Luzon dahil sa El Nino. I'm not saying nothing to worry. I'm not a politician who talks like that. No. Yes, there's something to be concerned about. Sabi ng DOE, marami raw papasok na coal-fired power plant sa Mindanao sa susunod na taon. Malaki raw ang maitutulong nito para maiwasan ang mga matagalang brownout. Pero syempre, hindi pa rin sila nagkukulang sa paalala. Yung energy efficiency and conservation, tuloy-tuloy natin magtulungan tayo kasi to address yung medyo kakulangan ng supply, magbababa ka ng demand or magtataas ka ng supply. Nito lang tag-init, naiwasan ang pinangangambahang krisis sa kuryente dahil sama-samang nagtipid sa konsumo ang mga taga-Luzon. Umayuda rin ang Interruptible Load Program o ILP na naka-standby pa rin oras na kailanganin. Julius Segovia, GMA News.